Bakit kahit gusto nating gumawa ng tama, may humihila pa rin para tayo ay magkamali? Hindi ito simpleng kahinaan, ito ang tunay na problema at kalagayan ng puso ng tao. Marami sa atin ang nagtatanong, bakit ba parang ang hirap maging mabuting tao, hindi dahil ayaw natin ng tama? Sa totoo lang, gusto natin ng payapang buhay, maayos na relasyon at malinis na konsensya. Pero sa araw-araw, may mga sandaling nagugulat tayo sa sarili natin. Alam nating mali, pero ginagawa pa rin. Alam nating hindi dapat sabihin pero nasasabi pa rin. At kahit anong pilit, may ugaling hindi matanggal. At kapag ganito, iniisip natin minsan na tayo lang ang may problema. Pero kung titingnan ang kwento ng tao mula noon hanggang ngayon, iisa ang pattern. May mabuti tayo pero may kahinaan din. Walang perpektong tao kahit gaano kabait o katalino. Dito pumapasok ang aral na tinawag ng simbahan na original sin. Sa pinakasimpleng paliwanag, ang original sin ay tumutukoy sa likas na kahinaan ng tao. Hindi ito para manakot o magpabigat ng loob. Hindi rin ito para sisihin ang sinuman. Ito ay ipaliwanag kung bakit mahirap maging ganap na mabuti kahit gusto natin. Layunin nitong ipakita kung bakit mahalaga ang tulong ng Diyos sa buhay natin. Bago pa man ito maging aral ng simbahan, matagal na itong napapansin ng mga tao. Ang mga magulang nagtataka kung bakit ang bata, kahit hindi tinuturuan, ay nagiging imakulit o matigas ang ulo. Ang matatanda naman, kahit may karanasan na, nahihirapang pigilan ang galit, inggit o masasamang gawi. Lahat ito ay bahagi ng kalagayan ng tao, isang bagay na hindi natin pinili, pero kasama na mula pagkasilang. Kaya mahalaga pag-usapan ang original sin. Hindi para balikan lahat ng detalye ng sinaunang kwento, kundi para maintindihan ang sarili natin. Bakit tayo nagkakamali? Bakit hindi sapat ang lakas ng loob, disiplina o mabuting intensyon? Bakit minsan nasasaktan pa rin natin ang iba kahit ayaw natin? Sa episode na ito, ipapaliwanag natin ang original sin sa pinakasimple at pinakadiretsong paraan. Walang malalalim na salita, walang komplikadong filosofiya at walang drama. Layunin natin ang malinaw at maayos na pag-unawa. Mula sa kwento ni Adan at Eva hanggang sa aral ng mga unang guro ng simbahan, hanggang sa epekto nito sa buhay natin ngayon, iisa ang tanong na sasagutin. Ano ang tunay na kalagayan ng tao at bakit kailangan niya ang Diyos? At dito magsisimula ang ating maglalakbay sa malinaw na tanong, payak na paliwanag at mas malalim na pag-unawa. Bago natin pag-usapan kung paano pumasok ang kahinaan sa tao, mahalagang balikan muna natin ang simula. Paano nilikha ang tao? Ano ang kalagayan niya bago nagkaroon ng problema? Dahil hindi natin lubos na mauunawaan ang original sin kung hindi muna natin nakikita ang kondisyon ng tao noong una. Ayon sa kasulatan, nilikha ng Diyos sina Adan at Eva na mabuti. Hindi sila perpekto sa paraang hindi na maaaring magkamali, pero ang puso nila ay maayos. Wala silang bahid ng kasamaan, walang takot, walang hiya at walang kaguluhan sa loob. Malinaw ang isip, payapa ang konsensya at malapit sila sa Diyos. Para bang tahimik ang loob nila, walang kalaban-laban na pagnanais. Sa simula, may pagkakasundo ang tao sa lahat ng aspeto ng buhay. May ayos sila sa sarili, ayos sa kapwa, ayos sa kalikasan. At higit sa lahat, ayos ang ugnayan nila sa Diyos. Malinaw ang direksyon ng tao, sumunod sa Diyos at mamuhay ng mabuti. Hindi ibig sabihin na hindi sila pwedeng magkamali, pero wala pa silang dahilan para mahirapan sa tama. Buo ang loob nila, hindi hati. Wala pang hatak ng tukso, wala pang pagkalito, at wala pang tensyon sa isip o puso. May kalayaan sila, pero ang kalayaang ito ay gumagana ng maayos. Wala pang banggaan ng emosyon, hindi pa malakas ang pagnanasa, at hindi pa komplikado ang buhay. Ang ugnayan nila sa Diyos ay diretso at malapit. Hindi sila natatakot o umiiwas. Para itong relasyon ng anak sa mabuting magulang,
may tiwala at kapanatagan, maging ang mundo sa paligid nila ay payapa. Walang away, walang panlilinlang, walang pagnanakaw, walang galit o inggit. Hindi pa magulo ang lipunan at hindi pa mabigat ang pamumuhay. Wala pang humihila sa kanila papunta sa mali. Ang tanong ngayon, kung ganoon kaayos ang lahat, bakit nagkaroon ng problema? Dito pumapasok ang mahalagang bahagi. Kahit nasa mabuting kalagayan ng tao, binigyan pa rin sila ng Diyos ng tunay na kalayaan. Pwede silang sumunod, pero pwede rin silang lumihis. Ang pagpili nila ay hindi pinilit at dahil may kalayaan, may posibilidad ng pagkakamali. Sa madaling salita, hindi nilikha ang tao para magdusa. Nilikha sila ng may maayos na puso at malinaw na layunin. Wala pang bakas ng original sin dahil hindi pa ito nangyayari. Ang kanilang kalagayan ay buo at walang lamat. Kaya para maintindihan kung gaano kalalim ang epekto ng pagkakasala, kailangan muna nating makita kung gaano kabuti ang simula. And dahil kung hindi natin naiintindihan ang kagandahan ng unang kalagayan, mahirap makita ang bigat ng nangyaring pagbabago. Sa susunod na bahagi, dahan-dahan nating tatalakayin kung ano ang nangyari sa pagkakasala. Hindi sa komplikadong paliwanag, kundi sa malinaw na pag-unawa kung bakit nagbago ang puso ng tao mula noon hanggang ngayon. Para maintindihan kung bakit nagkaroon ng kahinaan ng tao, kailangan muna nating makita ng malinaw ang unang pagkakasala. Maraming kwento at larawan ang ginagamit tungkol dito, pero isang tanong lang ang mahalaga. Ano ang tunay na ugat ng problema sa kwento ni Adan at Eva? Madalas napapansin ang prutas at ang puno. Pero hindi ito tungkol sa kung ano ang kinain nila. Hindi ito tungkol sa mansanas o anumang bagay na hawak nila. Ang tunay na issue ay nasa desisyon na ginawa nila. Binigyan sila ng Diyos ng malinaw na utos. Simple, diretsyong sabihin at madaling sundin. Ang utos na iyon ay paalala na kahit binigyan sila ng kalayaan, may Diyos pa ring sinusundan. Ang pagsunod ay tanda ng tiwala. Ang paggalang sa utos ay tanda ng tamang relasyon. Pero dumating ang sandali na tinukso sila. At hindi sila tinukso sa simpleng masarap ito. Ang tukso ay mas malalim. Pwede ka nang magdesisyon ng hiwalay sa Diyos. Pwede mo nang kunin ang hindi para sa iyo. Sa madaling salita, ang unang kasalanan ay hindi tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa pagsasarili. Ito ay tungkol sa paglayo ng loob sa Diyos. Ito ay tungkol sa pagsabi ng ako ang masusunod, hindi ang Diyos. At dito nagsimula ang malaking pagbabago sa puso ng tao. Pagkatapos nilang sumuway, nagbago ang relasyon nila sa Diyos, hindi dahil nagbago ang Diyos, kundi dahil sila ang nagbago. Ang dating tiwala ay napalitan ng takot. Ang dating pagiging bukas ay napalitan ng pag-iwas. Ang dating kapayapaan ay napalitan ng hiya at pagkalito. At ito ang unang palatandaan ng pagbabagong ito, nagtago sila. Kung dati ay kampante sila sa presensya ng Diyos, ngayon ay natatakot at nahihiya. Hindi dahil agad nagalit ang Diyos, kundi dahil may nagbago sa loob nila. Nagbago rin ang relasyon nila sa isa't isa. Dati ay payapa ang ugnayan nila. Ngayon ay may sisihan, pagtatakip at pag-iwas. Ang paglayo nila sa Diyos ay nagdulot din ng lamat sa relasyon ng tao sa kapwa. At dito, lumitaw ang pinakaunang epekto ng kasalanan. Nagkaroon ng hati sa loob ng tao. Kung dati ay malinaw ang tama, ngayon ay may halong pagnanasa, pagdududa, at pansariling interes. Hindi ito simpleng nagkamali lang sila. Ito ay pagbabago ng puso na naipasa sa lahat ng galing sa kanila. Hindi nawala ang kalayaan ng tao, pero may hila na ito sa maling direksyon. Hindi nawala ang kabutihan, pero may pumasok ng kahinaan. At mula noon, ang puso ng tao ay hindi na katulad ng dati. Kung titingnan ang kabuuan, malinaw na ang unang kasalanan ay hindi maliit na bagay. Ito ang ugat ng paglayo ng tao sa Diyos. At ito ang paliwanag kung bakit hanggang ngayon, kahit gusto nating gumawa ng tama, may mga sandaling hindi natin ito magawa. Sa susunod na bahagi,
Ipapaliwanag natin ang original sin sa pinakasimple at pinakadiretsyong paraan, hindi bilang parusa kundi bilang paliwanag sa kalagayan ng tao hanggang ngayon. Ngayon na natalakay na natin ang unang pagkakasala, kailangan naman nating sagutin ang tanong, ano ba talaga ang original sin? Marami kasing maling akala tungkol dito. May nagsasabing kasalanan daw ng bata, may nagsasabing masama raw ang tao mula pagkasilang, at may nagsasabing parang sumpa ito, pero hindi iyon ang tunay na ibig sabihin. Sa pinakadiretsong paliwanag, ang original sin ay isang kalagayan ng kahinaan na namana natin mula sa unang tao. Hindi ito personal na kasalanan ng isang sanggol, hindi rin ito parusa na basta ibinabagsak sa atin. Ito ay kondisyon na natural nang nakaugat sa tao mula nang lumayo sina Adan at Eva sa Diyos. Mas madaling isipin ito sa pamamagitan ng larawan ng halaman. Kapag may sugat ang ugat, lahat ng sanga ay nadadala ang epekto nito. Hindi kasalanan ng sanga ang nangyari sa ugat, pero nararamdaman niya ang kahinaan. Ganon din ang original sin. Hindi kasalanan ng bata ang ginawa ni na Adan at Eva, pero dala ng bawat tao ang kahinaang nagmula sa unang paglayo ng tao sa Diyos. Ang kahinaang ito ay lumilitaw sa iba't ibang paraan. Una, mas naging mahirap para sa tao ang pumili ng mabuti ng diretsyo. Kung dati ay pantay at payapa ang loob, ngayon ay may salungatan. Gusto ng tama, pero may humihila sa mali. Ikalawa, nagkaroon ng mas malakas na hilig sa pansariling interes. Kung dati ay malinaw ang ugnayan sa Diyos, ngayon ay madali ng husgahan ang tama batay sa sariling gusto. Hindi ibig sabihin na masama ang tao, pero nagbago ang likas na direksyon ng kanyang hangarin. Ikatlo, nagkaroon ng pagkawatak-watak sa sarili. Ang isip, puso at gawa ay hindi na agad nagkakasundo. Kaya may mga sandaling alam natin ang tama pero hindi natin magawa. At may mga bagay na alam nating mali pero nagagawa pa rin. Dito nanggagaling ang madalas nating tanong bilang tao. Alam ko ang tama, pero bakit ang hirap gawin? Sa madaling salita, ang original sin ay paliwanag kung bakit may kahinaan ng tao at kung bakit hindi sapat ang sariling lakas para maging ganap na mabuti. Hindi nito sinasabing walang kabutihan ng tao, mayroon pa rin dahil nilikha tayo ng Diyos. Pero may humahadlang na kahinaan na pumipigil sa kabutihang ito na lumabas ng buo. Mahalaga ring tandaan na ang original sin ay hindi nawawala sa edukasyon, disiplina o magandang asal lamang. Na mahalaga ang mga ito pero hindi nila kayang ayusin ang ugat ng problema. Na parang pagtatakip ng band-aid sa sugat na mas malalim. Kaya tinawag ng simbahan ang original sin bilang pinagmulan ng pagkasira ng loob ng tao. Hindi para insultuhin ang tao, kundi para ilarawan ang totoong kalagayan natin. Kung hindi natin nauunawaan ito, mahirap maunawaan kung bakit kailangan natin ang tulong ng Diyos at kung bakit hindi sapat ang sariling sikap para ayusin ang problema ng puso. Sa susunod na bahagi, titingnan natin kung paano naaapektuhan ng original sin ang araw-araw na buhay sa malinaw na halimbawa na nakikita at nararanasan ng bawat tao. Ngayon na malinaw na ang original sin ay kalagayan ng kahinaan na minana ng tao, ang tanong naman ay paano natin ito nakikita sa araw-araw? Hindi natin nakikita ang original sin na parang marka, pero nararamdaman natin ito sa mga pangkaraniwang sitwasyon ng buhay. Nakikita natin ito sa hirap nating gumawa ng tama ng tuloy-tuloy. Gusto nating maging mas pasensyoso at maunawain, pero may mga sandaling mabilis tayong magalit o mainis. Hindi ito dahil masama tayo, kundi dahil may hila ang loob natin na mahirap kontrolin. Kahit may disiplina tayo, may bahagi ng puso na hindi agad sumusunod sa mabuti. Makikita rin ito sa mga hangaring bigla na lang pumapasok. Kahit hindi natin gusto, may dumarating na inggit, galit, yabang o pagnanasa. Tinawag ito noon na pagkagulo ng loob, yung pakiramdam na alam nating mali ang isang bagay, pero parang may humahatak pa rin sa atin. Hindi pa ito mismong kasalanan, kundi epekto lang ng kahinaan na nasa tao.
Kasama rin dito ang salungatan sa loob. Alam ng isip ang tama pero minsan hindi ito sinusundan ng puso o katawan. May hangarin tayong magbago pero may takot, pagod o duda na pumipigil. Ganito rin ang nararanasan ng halos lahat ng tao mula bata hanggang matanda. Dahil ang original sin ay nagdulot ng pagkakawatak-watak ng loob. Nakikita rin ito sa pakikitungo sa kapwa. Hindi dahil ayaw natin sa tao, kundi dahil pareho tayong may kahinaan. Kaya madaling magkaroon ng tampuhan, silusan, pag-aaway o hindi pagkakaintindihan. Minsan, isang simpleng salita lang ang lumabis, pero nagiging mabigat na para sa iba. Ang relasyon ng tao na dati ay pantay at payapa ay naapektuhan ng unang paglayo. Makikita rin ang epekto nito sa paulit-ulit na pagkakamali. Marami ang gustong baguhin ang ugali, mainitin ang ulo, pagiging negatibo, pagiging makasarili. But kahit anong plano, mahirap itong baguhin agad. Ang original sin ang nagpapaliwanag kung bakit mahirap tanggalin ang ugat ng ating kahinaan. Kasama rin dito ang paghahanap ng tao ng kasiyahan sa maling paraan. May mga sandaling gusto lang natin ng ginhawa, pero napupunta tayo sa bagay na hindi nakakatulong. Hindi dahil masama ang tao, kundi dahil madaling malito ang puso kapag mahina ang loob. At higit sa lahat, nakikita ito sa takot, pag-aalinlangan at pagkalito na nararanasan ng tao. Isa sa mga epekto ng original sin ang pagkawala ng ganap na pagkakaisa ng isip at puso. Kaya may mga taong laging kinakabahan o nag-aalala kahit wala namang malinaw na dahilan. Hindi ito simpleng personality problem. Bahagi ito ng kabuuang pagbabago ng tao mula nang lumayo ang unang tao sa Diyos. Sa kabuuan, hindi dapat isipin na ang original sin ay parusa na ipinapasa sa atin. Ito ay paliwanag kung bakit mahirap maging ganap na mabuti at kung bakit natural tayong madaling matukso. Ito ang dahilan kung bakit walang perpektong tao at kung bakit normal ang pagkakamali. Sa halip na ikahiya ang kahinaang ito, dapat natin itong makita bilang paalala na kailangan ng tao ang tulong ng Diyos. Ang original sin ay hindi hatol. Ito ay paglalarawan ng tunay na kalagayan ng tao. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung bakit magkakaiba ang ugali ng mga tao kahit pareho silang may original sin at kung bakit iba-iba ang paraan ng paglabas ng kahinaang ito sa bawat isa. Ngayon na malinaw na ang original sin ay kahinaang taglay ng bawat tao, mahalagang sagutin ang tanong na madalas lumalabas. Kung pare-pareho ang kahinaang ito, bakit iba-iba ang ugali ng tao? Bakit may taong mainitin ang ulo, may madaling mainggit, may sobrang ingay, may tahimik at may kalmado? Kung iisang ugat ang problema, bakit iba-iba ang anyo nito? Una sa lahat, magkakaiba ang pinanggalingan ng tao. Lumalaki tayo sa iba-ibang sitwasyon. May batang lumaki sa mahigpit na pamilya. May lumaki sa luwag, may lumaki sa karangyaan, at may lumaki sa hirap. Dahil dito, iba rin kung paano lumalabas ang natural na kahinaan ng tao. Ang batang laging pinapagalitan ay maaring lumaking takot o mabilis magalit. Habang ang batang napabayaan ay maaring lumaking kulang sa tiwala sa sarili. Pareho silang may original sin, pero dahil magkaiba ang pinagdaanan, magkaiba rin ang naging hugis ng kahinaan. Pangalawa, magkakaiba ang personalidad ng bawat tao. May likas na tahimik, may likas na diretso magsalita, may madaling maapektuhan ng emosyon, at may mabagal mag-react. Hindi masama ang mga ugaling ito, pero kapag nagsama ang personalidad at ang kahinaan ng original sin, lumalabas ang iba-ibang resulta. Ang taong likas na prangka ay maaring magmukhang masungit kapag naiinis, habang ang likas na mahiyain ay maaring magkimkim ng sama ng loob imbes na magsabi. Pareho ang ugat ng kahinaan, pero iba ang galaw dahil iba ang ugali. Pangatlo, malaki ang impluwensya ng kapaligiran. Imanokaibigan, trabaho, kultura at teknolohiya ay nakakaapekto sa pagkatao. Kapag napapaligiran ng magagalitin, mas mabilis ka ring mag-init ang ulo. Kapag napapaligiran ng kalmado, mas madali mong mapanatili ang sarili. Iisang kahinaan ang dala natin,
Pero iba ang epekto depende sa lugar at mga taong nakapaligid. Pang-apat, magkakaiba rin ang antas ng disiplina at karanasan ng tao. May mga nagbago dahil dumaan sa matinding hirap, kahihiyan o mabigat na pagkakamali. May iba namang hindi pa dumaraan sa ganoong sitwasyon, kaya mas mabagal ang pag-unawa sa sarili. Ang original sin ay pareho sa lahat. Pero ang paraan ng pagharap, dito ay hindi pareho. Panglima, magkakaiba ang aral at gabay na nakuha ng bawat isa. May lumaki sa malinaw na pagtuturo ng tama at mali, habang ang iba ay lumaki ng walang matibay na direksyon. Dahil dito, iba rin kung paano nila hinaharap ang sariling kahinaan. Sa dulo, malinaw ang isang katotohanan. Pare-pareho tayong may original sin, pero iba-iba ang anyo nito dahil magkakaiba ang buhay, ugali, pinagdaanan at tinanggap na gabay ng bawat tao. Hindi natin pwedeng sukatin ang isang tao base lang sa nakikita nating ugali dahil hindi natin alam ang bigat na dala niya. At hindi rin natin pwedeng ipagmayabang na mas mabait tayo kaysa iba dahil hindi natin alam ang pinagdaanan. Nilang pinaka-importanting aral ay ito. Lahat tayo may kahinaan, pero iba-iba ang paglabas nito. At dahil dito, lahat tayo ay nangangailangan ng tulong ng Diyos. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin si Augustine at kung paano niya ipinaliwanag ang mas malalim na kahulugan ng original sin sa buhay ng tao at sa loob ng simbahan. Sa paglipas ng panahon, maraming Kristiyano ang nagtangkang ipaliwanag kung bakit mahirap para sa tao ang gumawa ng mabuti. Pero sa lahat ng nagsalita tungkol dito, si Augustine ang nagbigay ng pinakalinaw at pinakamalawak na tinanggap na paliwanag. Hindi dahil siya ang pinakamatalino, kundi dahil malapit sa karanasan ng karaniwang tao ang pinagdaanan niya. Naranasan niya mismo ang paghila ng maling hangarin, ang gulo ng loob at ang paulit-ulit na pagkadapa kahit may mabuting intensyon. Para kay Augustine, ang original sin ay hindi tungkol sa paghusga sa tao. Hindi ito tungkol sa pagsasabing masama ka o wala kang pag-asa. Ang nais niyang isulong ay ang totoong kalagayan ng puso ng tao. Likas tayong may kabutihan dahil nilikha tayo ng Diyos, pero nagkaroon ng kahinaan ang kabutihang ito nang lumayo sina Adan at Eva. Dahil dito, hindi na pantay ang loob ng tao at hindi na malinaw ang direksyon, kaya nahihirapan tayong piliin ang tama ng tuloy-tuloy. Sabi ni Augustine, ang unang epekto ng original sin ay ang pagkawatak-watak ng loob. Ang isip, puso at gawa ay hindi na agad nagtutugma. Maaring alam ng isip ang tama pero hinahatak ng puso ang kabaliktaran. Ito ang dahilan kung bakit madalas nating marinig sa sarili ang linyang, "Alam ko ang tama pero ang hirap gawin." Para sa kanya, may kalayaan pa rin ang tao pero nanghihina ang kalayaang ito dahil may bigat na humihila sa maling direksyon. Hindi na buo ang loob tulad ng unang panahon, kaya kahit gusto nating gumawa ng mabuti, may salungatan na umaambang sa ating desisyon. Ipinaliwanag din ni Augustine na ang kahinaang ito ay hindi kayang ayusin ng tao ng mag-isa. Maaaring tumino ang ugali, umunlad ang pag-iisip, o madagdagan ang disiplina, pero ang ugat ng kahinaan ay hindi natatanggal ng sariling lakas. Kung aasa lamang ang tao sa sarili, panlabas lang ang pagbabago, hindi nababago ang puso. Kaya para kay Augustine, mahalaga ang biyaya ng Diyos. At ang biyayang ito ay hindi simpleng dagdag na tulong o opsyonal na suporta. Ito ang mismong nagpapagaling sa loob na nasira. Kung walang biyaya, mananatili ang tao sa salungatan sa sarili. Pero kapag kumilos ang biyaya, unti-unting lumalakas ang loob at unti-unting nagiging mas malinaw ang pagpili ng tama. Sa madaling salita, may kabutihan ang tao pero kailangan niya ang Diyos para lumabas ang kabutihang iyon ng buo at tuloy-tuloy. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng papel ni Augustine sa paghubog ng aral tungkol sa original sin. Hindi niya ito ipinakita bilang madilim na doktrina o banta, kundi bilang paraan para makita ng tao ang tunay niyang kalagayan at ang tunay na dahilan kung bakit mahalaga ang Diyos sa araw-araw na buhay. Dahil kung hindi alam ng tao ang kanyang kahinaan,
Hindi niya mauunawaan kung bakit kailangan niya ng tulong. At kung hindi niya alam na kailangan niya ng tulong, hindi niya makikita ang halaga ng Diyos. Sa susunod na bahagi, lilinawin natin ang mga karaniwang maling pagkaunawa tungkol sa original sin upang hindi mawala ang tunay na mensaheng nais nitong iparating. Pagkatapos ipaliwanag ang original sin, mahalagang itama ang ilang maling akala na laganap pa rin hanggang ngayon. Kapag mali ang pagkaintindi, lumalabo ang aral. Kaya dito, lilinawin natin ang karaniwang maling pananaw at ipapakita kung bakit hindi ito tugma sa turo ng kasulatan at ng unang simbahan. Una, hindi tama ang paniniwalang neutral ipinanganak ang tao. May nagsasabing nagiging makasalanan lang tayo kapag natuto na gumawa ng mali. Pero malinaw sa kasulatan na ang tao ay ipinapanganak ng may hila sa kasalanan. Gaya ng sinabi ni David, "Ako'y iniluwal sa kasamaan." Ibig sabihin, nagsisimula ang tao sa kahinaan, hindi sa neutral na kalagayan. Kahit ang sanggol na walang personal na kasalanan ay may likas na paglayo sa Diyos dahil bahagi siya ng sangkatauhang naapektuhan ng unang pagkakasala. Hindi rin tama ang ideyang walang kinalaman ang sanggol sa kasalanan ni Adan. Hindi ito personal na kasalanan ng bata, pero dala niya ang kalagayan ng makasalanang puso. Dahil nagmula tayo sa iisang pinagmulan. Tulad ng minamana nating ugali o hitsura, minamana rin natin ang kondisyon ng loob. Hindi ito panlalait sa sanggol, kundi paglalarawan ng realidad na ang lahat ay naapektuhan ng unang paglayo ng tao sa Diyos. Mali rin ang akalang ang original sin ay masamang impluensya lang ng kapaligiran. Kahit palakihin ang bata sa yung pinakamagandang tahanan, paaralan at pagpapalaki, lalabas pa rin ang hila sa mali. Ipinapakita nito na ang problema ay hindi lang galing sa labas. Nasa loob mismo ng tao, hindi rin sapat ang edukasyon o disiplina para mawala ang original sin. Mahalaga ang mabuting asal, pero hindi nito tinatanggal ang ugat ng kahinaan. Maaaring gumanda ang kilos, pero hindi ibig sabihin nagbago ang puso. At hindi rin tama ang paniniwalang likas na mabuti ang tao sa harapan ng Diyos at sapat na ang kabutihan para ituring siyang matuwid. Totoong kaya nating gumawa ng mabuti at tumulong sa kapwa, pero hindi nito nabubura ang kasalanan ng puso. Gaya ng sabi ng kasulatan, ang kabutihan ng tao ay hindi batayan ng pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Mali rin ang akalang ang original sin ay naipapasa sa pamamagitan ng dugo o laman. Hindi ito pisikal na bagay. Hindi ito tulad ng sakit na naihahawa. Isa itong kalagayan ng loob na minana natin mula sa unang tao na lumayo sa Diyos. Kaya nasa isip at puso ito, hindi sa katawan. At hindi rin tama ang paniniwalang nananatili sa antas na katanggap-tanggap sa Diyos ang kabutihan ng tao, na para bang sapat na ito para sa kalinisan ng puso. Totoo kaya nating gumawa ng mabuti, pero hindi natin kayang gawing perpekto ang sarili. May halo pa rin itong kahinaan, kaya kailangan talaga ng tulong ng Diyos. Sa huli, mali ring isipin na ang original sin ay dapat ikahiya. Hindi ito aral na ang ginawa para pababain ang tao. Layunin nitong ilarawan ang tunay na kalagayan ng puso upang mas maunawaan natin ang tunay na solusyon. Kapag malinaw ang problema, mas malinaw kung bakit kailangan natin ng Diyos. Matapos nating ipaliwanag ang original sin at itama ang mga maling akala tungkol dito, mahalagang makita ang naging epekto ng aral na ito sa pananampalataya at sa araw-araw na buhay ng mga Kristiyano. Hindi ito ideyang iniikot lang sa loob ng mga aklat. May malinaw itong naging bunga sa teolohiya at sa pastoral na pag-aalaga sa mga tao. Una, ipinakita ng original sin na kailangan talaga ng tao ang tulong ng Diyos. Kung hindi natin nakikita ang kahinaan ng puso, hindi rin natin mauunawaan kung bakit mahalaga ang biyaya, hindi sapat ang talino, disiplina o lakas ng loob. Kung ang ugat ng problema ay nasa loob,
ang tunay na lunas ay dapat manggaling sa Diyos. Dahil dito, naging malinaw na ang kaligtasan ay hindi pinapasa sa sariling gawa kundi tinatanggap mula sa Diyos na handang tumulong. Ikalawa, pinakita ng aral na ito kung bakit kailangan ng tao ng paglilinis at pagbabago. Hindi dahil madumi ang tao, kundi dahil may bahagi ng puso na kailangang ayusin. Dahil dito, nauunawaan nating normal ang magkamali at normal ding magbalik loob. Ikatlo, ipinaalala ng original sin kung bakit hindi perpekto ang tao. Kahit ang mga mababait, kahit ang mga lider ng simbahan. Walang sino mang banal mula sa simula, lahat ay nasa proseso ng paghubog. And dahil dito, natututo ang simbahan na maging maunawain at mapagpasensya. Ikaapat, sa pastoral na aspeto, tinutulungan ng aral na ito ang tao na hindi mawala ng pag-asa. Kapag alam mong ang kahinaan ay likas sa lahat, hindi mo na kailangan ikumpara ang sarili mo sa iba at hindi mo na kailangang mahiya kung kailangan mo ng tulong. Ito ang isa sa pinakamahalagang bunga ng aral na ito. Nagbubukas ito ng pinto sa pag-unawa sa sarili. Ikalima, ipinapakita rin ng original sin na ang pagbabago ay hindi biglaan. Maraming tao ang napapagod dahil akala nila dapat instant ang pagbabago. Kapag nagdasal na sila pero ipinapaalala ng aral na malalim ang ugat ng kahinaan kaya dahan-dahang kumikilos ang Diyos. Hindi niya minamadali ang tao at hindi rin niya pinipilit. Ika-6, tinuturuang maging mapagpakumbaba ang simbahan. Dahil lahat ay may kahinaan, walang puwang ang pagmamataas o panghuhusga. Ang isang komunidad ng pananampalataya ay dapat maging lugar ng habag, hindi ng paghusga. Sa kabuuan, ang original sin ay hindi aral na nagpapabigat sa tao, ito ay aral na nagpapakita ng realidad na may kahinaan tayo at dahil dito, kailangan natin ng Diyos. At mula rito, nagbubukas ang mas malalim na pag-unawa sa pag-asa, sa kabutihan at sa tulong na hindi natin kayang ibigay sa sarili. Sa insusunod na bahagi, pag-uusapan natin ang tunay na tugon sa original sin at kung paano tinutulungan ng Diyos ang tao na maitama ang nasirang ugnayan. Matapos nating maunawaan ang original sin at makita ang epekto nito sa buhay ng tao, natural na lilitaw ang malaking tanong. Ano ang sagot sa problemang ito? Kung ang tao ay ipinanganak na may kahinaan, kung may hila siyang hindi niya kayang pigilan, at kung ang sariling kabutihan niya ay hindi sapat para ituring na matuwid sa harapan ng Diyos, paano maaayos ang ganitong kalagayan? Malinaw ang sagot ng pananampalatayang Kristiyano. Hindi kayang ayusin ng tao ang sarili niyang puso, ang Diyos ang gumagawa nito. Dahil ang original sin ay nasa loob, sa isip, sa hangarin at sa mismong pagkatao, hindi ito kayang baguhin ng disiplina o edukasyon lamang. Pwede nitong ayusin ang kilos. Pero hindi nito naaabot ang pinakaugat ng problema. Kapag ang ugat ay nasira, ang kailangan ay tulong mula sa higit pa sa sariling lakas. Ito ang dahilan kung bakit itinuturo ng simbahan na ang Diyos ang unang lumapit sa tao. Hindi siya naghintay na maging mabait o malinis muna tayo bago tumulong. Sa halip, kumilos siya habang mahina pa ang tao upang ibalik ang relasyon na nasira. Sa pinakasimple at pinakadiretsong paliwanag, ang sagot sa original sin ay hindi nagmumula sa gawa ng tao, kundi sa gawa ng Diyos. Kasama sa gawa ng Diyos ang pagpapatawad dahil kahit hindi natin kayang burahin ang kahinaan sa sarili, kaya itong takpan at patawarin ng Diyos. Hindi nakabase sa sariling kabutihan ang kanyang pagtanggap, kundi sa kanyang habag. Ang pag-asa ay hindi nagmumula sa pagsisikap ng tao, kundi sa kanyang kabutihan at paglapit sa atin. Kasama rin dito ang pagbibigay ng bagong puso, hindi sa biglaang dramatic na paraan, kundi sa dahan-dahang pag-ayos ng loob. Ang dating hila, insamali ay unti-unting humihina, at ang kagustuhang gumawa ng tama ay unti-unting lumalakas. Hindi ito gawa ng tao, kundi ng Diyos na kumikilos sa loob. Bahagi rin ng sagot ang kanyang pagtuturo ng tama at mali, dahil madaling malito ang tao, kaya ibinigay niya ang kanyang aral upang hindi tayo mangapa sa dilim. At kapag may gabay at tulong na mula sa Diyos, sumusunod dito ang pagbabago ng kilos,
Hindi para bayaran ang kahinaan natin, kundi bilang bunga ng pagbabagong puso. Sa huli, ang original sin ay nagpapakita ng realidad ng kahinaan, pero hindi nito sinisira ang pag-asa. Sa halip, ipinapakita nito kung bakit hindi dapat umasa ang tao sa sarili lamang. Ang lakas, direksyon at pagbabago ay galing sa Diyos. Kaya ang tunay na sagot sa original sin ay hindi pagiging mas mabait, mas disiplinado o mas edukado. Maganda ang mga ito pero hindi sila sapat. Ang tunay na sagot ay ito. Kumikilos ang Diyos upang ayusin ang puso ng tao at dahil dito may bago siyang simula. Sa susunod na bahagi, titingnan natin kung bakit napakahalaga ng aral na ito sa panahon ngayon, lalo na para sa mga taong hirap humanap ng direksyon o pag-asa. Sa unang tingin, iniisip ng iba na ang aral ng original sin ay lumang turo na hindi na kailangan sa modernong panahon. Pero kung susuriin natin ng maayos, makikita nating mas kailangan ito ngayon. Halos lahat ng problema ng tao, sa sarili, sa pamilya at sa lipunan, ay may kinalaman sa kahinaan ng puso. Mahalaga ang aral na ito dahil ipinapakita nito ang totoo nating kalagayan. Sa panahon ngayon, madalas sinasabi ng mundo na sundin mo lang ang puso mo, pero kung ang puso ay may kahinaan, hindi lahat ng nasa loob ay tama. May mga hila ang tao na hindi nagdadala sa mabuti, kaya mahalagang malaman na hindi tayo perpekto at may dapat tayong bantayan sa sarili. Kapag malinaw ito sa atin, mas nagiging maingat tayo sa ating mga desisyon. Mahalaga rin ang aral na ito dahil nagpapakita ito kung bakit mahirap talaga magbago. Maraming tao ang nalulungkot dahil akala nila sila lang ang hirap magbago, pero kapag naintindihan natin ang original sin, makikita nating normal ang ganitong pakiramdam. Hindi ito dahil kulang tayo sa disiplina, kundi dahil may likas tayong kahinaan na unti-unting inaayos. Kapag malinaw ito sa atin, mas gumagaan ang tingin natin sa sarili. Mahalaga rin ang aral na ito dahil tinuturuan tayo ng pag-unawa sa kapwa. Kapag nagkamali ang isang tao, madali tayong magalit o manghusga. Pero kapag alam nating lahat ay may kahinaan, mas nagiging mahinahon tayo sa pagtingin sa pagkukulang ng iba. Hindi ibig sabihin na tama ang mali, pero naiintindihan natin kung bakit nagagawa ito ng tao. Mahalaga rin ang original sin dahil tinatanggal nito ang maling akala na kaya nating baguhin ang lahat ng mag-isa. Itinuturo ng mundo na kaya mo yan ng walang inaasahan. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng sugat ay kaya nating gamutin at hindi lahat ng takot ay kaya nating lampasan ng mag-isa. Ang aral na ito ay nagsasabing hindi tayo nag-iisa at hindi natin kailangang isikreto ang hirap natin. Pinakamahalaga, ipinapakita ng original sin kung bakit kailangan natin ng Diyos sa araw-araw. Kung wala ang aral na ito, iisiping sapat ang sariling talino o lakas ng loob. Pero dahil alam nating may kahinaan ng tao, naiintindihan natin kung bakit mahalaga ang paglapit sa Diyos para sa lakas at patnubay. At sa huli, nagbibigay ito ng pag-asa. Ang original sin ay hindi aral ng takot, ito ay aral ng pag-asa. Kung may kahinaan, may tulong. Kung may lamat, may paraan para ayusin. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Kumikilos siya upang ayusin ang nasira. Kaya hindi lumang ideya ang original sin. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit ganito ang mundo at bakit mahalaga ang Diyos sa buhay natin. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang pagninilay at paglalagom upang makita ng malinaw ang kabuuang kahulugan ng aral na ito. Ngayon na napaliwanag natin ang original sin mula simula hanggang epekto, mahalagang ilagay natin sa isang malinaw at payak na paglalagom kung ano talaga ang ibig sabihin ng aral na ito. Hindi kailangan maging komplikado, ang kailangan ay paliwanag na kayang dalhin sa araw-araw. Ang original sin ay unang-una isang paglalarawan sa tunay na kalagayan ng tao. Hindi ito lumang kwento lang o alamat. Ito ay paliwanag kung bakit mula noon hanggang ngayon ay hirap ang tao na laging gumawa ng mabuti. Hindi dahil masama ang pagkakalikha sa atin,
kundi dahil may kahinaan na pumasok sa loob, isang kahinaang hindi nakikita pero nararamdaman sa bawat mahirap na desisyon at sa mga ugaling paulit-ulit na lumalabas. Ipinapakita rin ng original sin na ang problema ng tao ay nasa puso, hindi lang nasa labas. Hindi lang ito bunga ng maling impluensya o kapaligiran. Kahit lumaki ang isang tao sa magandang tahanan at maayos na pagpapalaki, makikita pa rin ang ilang kahinaan sa pag-uugali dahil ang problema ay mas malalim kaysa kilos, nasa loob mismo ng tao. Kaya hindi sapat ang disiplina o edukasyon upang hintuluyang ayusin ito. Malaki ang naitutulong nila pero hindi nila naaabot ang pinakaugat ng kahinaan. Hindi rin ito aral ng kawalan ng pag-asa. Ang original sin ay hindi mensahe na nagsasabing masama ang tao o wala kang pag-asa. Sa halip, ipinapakita nito na ang tao ay may kabutihan ngunit hindi kayang ayusin ang sarili ng buo. Ito ay tapat na paglalarawan ng kahinaan, hindi upang takutin, kundi upang ipakita ang pangangailangan sa tulong ng Diyos. Dahil dito, mas nagiging mahinahon ang tingin natin sa sarili at sa kapwa. Kapag alam nating lahat ay may kahinaan, mas nauunawaan natin kung bakit may mga pagkakamaling nangyayari. Hindi ibig sabihin nito na tinatanggap natin ang mali, pero nagkakaroon tayo ng mas bukas na puso para sa pag-unawa, pagwawasto at pagbangon. Pinapakita rin ng aral na ito kung bakit mahalaga ang Diyos sa buhay ng tao. Kung wala ang original sin, baka isipin natin na sapat ang sariling talino, sariling lakas o sariling disiplina. Pero dahil alam natin na ang loob mismo ng tao ang nasugatan, malinaw na ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa Diyos, sa Kanyang kapatawaran, sa Kanyang gabay, sa Kanyang pagkilos sa ating puso. Sa huli, ang original sin ay hindi katapusan kundi simula ng pag-unawa. Ito ang pintuan patungo sa mas mahalagang tanong. Kung ganito ang kalagayan ng tao, ano ang gagawin ng Diyos para ayusin ito? At ang sagot dito, ang tugon ng Diyos sa kahinaan ng tao ang magdadala sa atin sa susunod na paksa. Sa nakabuuan, ang original sin ay hindi ginawa para ipahiya ang tao. Hindi ito aral na nagbubuhat ng bigat. Ito ay malinaw na larawan ng katotohanan. May kahinaan ng tao at kailangan niya ang Diyos. Kapag malinaw ito sa atin, mas nagiging malinaw ang landas ng pananampalataya at ang pangangailangan ng pagbabago. Kaya sa puntong ito, handa na tayong sumunod sa susunod na aral. Kung paano inaabot ng Diyos ang tao upang ayusin ang nasirang loob. At dito nagtatapos ang paliwanag natin tungkol sa original sin. Nakita natin kung bakit may kahinaan ang tao at kung bakit mahalaga ang tulong ng Diyos para magbago at mamuhay ng tama. Sa susunod na episode, tutungo naman tayo sa isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng simbahan. Paano pinamunuan at inayos ang unang mga komunidad ng mga Kristiyano. Dito papasok ang pagtalakay natin sa sistemang metropolitan at patriarka, ang maagang istruktura ng pamumuno na nagbigay ng kaayusan at nagpanatili ng pagkakaisa habang lumalawak ang simbahan. Ito ang Historia Pioche, kung saan ginagawa nating malinaw at simple ang kasaysayan ng pananampalataya.